Yung ating aralin halos dalawa lang eh. Babasahin ko muna. Saan ba yun? Hebreo 10:26. Parang lumiwanag ah. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa patungkol sa kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay ng paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. So yung kanina nabanggit nga ni kapatid na Nea, na paano daw masasabing sinasadya pag sinaway ng Espiritu Santo. So, yun sa kapisanan kasi may Espiritu Santo ang head. No, sabi nga, meron tayong ginagawa kung minsan di nakikita ng mga kapatid, alam ng Espiritu Santo. So, hindi ibig sabihin na tayo nagkakasala pag sinaway lang tayo ng Espiritu Santo. Kasi kadalasan pag Espiritu Santo na sumaway, tapos na. Meron nang naganap. Kaya nga yung sinasabi sa Hebreo pag napagtibay na yung salita ng anghel. Or, kung minsan naman, may chance pa. Kaya yung huling nagpapahayag ay yung Espiritu Santo. Binibigyan pa. Kadalasan kasi pagka ang Espiritu Santo na, may final or last chance na yon. Kung pag sila dumaan sa kanila. So nakakatakot na yun kasi ang kasunod nun, hatol na yung sinasabi sa Hebreo. Ngayon, meron naman, yun ang tatandaan natin mga kapatid, pagka nababagabag tayo, ibig sabihin mali yung ginagawa natin nun. Huwag natin sabihin na hindi naman katulad ng isang haligi dati. Sabi niya, tuwan-tuwa siya dahil bumababa ang Espiritu Santo pagka si Macho, kung naano nyo dati. No? Bumababa daw ang Espiritu Santo kasi matigas nga ang ulo niya, yung karunungan sobra eh. Mataas ang karunungan niya. No? So makikita natin, huwag nating nasain na tayo masaway ng Espiritu Santo kasi ibig sabihin, sobrang grabe na yung malapit na sa ganun talaga yung ating ginagawa. Pag hindi na nagsalita, yun na nakakatakot doon. Ibig sabihin talagang very foul na yon. Marami kasing katulad yan, yung tungkol dito, marami tayong mga kapatid na natakwil na. Nabuhay pa yung iba at yung iba ay patay na. No? Hindi lang natin sasaysayin kasi nga pinagbabawal ng Espiritu Santo saysay nyo, natapos na eh. Pero yun ang mga ginawa, mga sinaway ng Espiritu Santo yun, hindi nakinig. Kaya dito sa atin, huwag tayong pakampante kasi hindi, pag nagpabaya tayo dito at makakagawa tayo ng kasalanan, matatakwil tayo. At yung iba naman, magagamit tayo ng kaaway. Hindi na tayo papakawalan. Yung sinasabi naman ni Nathaniel kanina yon, na nung inalis sa'yo yung masamang espiritu, isa lang, nung itakwil ka ng Panginoon, babalik sa'yo, magsasama ng 70 pa. Kuyog sila, yung pulutong. Kaya lalong sasama yung taong yon. Kung hindi siya nakagawa ng mabuti, hindi siya, yun ang sinasaysay ng kasulatan. Ngayon, ang matatakwil talaga, yung mga mortal sin na. So, yung mga mortal sin na, yung iba dyan, hindi natin alam. Ngayon, meron tayong makikita, di ba, yung mga sinaway ng Espiritu Santo, bakit nandirito pa, yung iba? Kasi nga, ibig sabihin, nakinig sila. Yun yung sinasabi kanina hindi ko alam kung sino nagsalita na, hindi natin isipin na Nathaniel din. Hindi natin pwedeng questionin yon. Dahil pag pinatawad ka ng Panginoon, sabi nga, mapalad yung pagsalangsang, ay hindi na inaalala ng Panginoon. Pagka tayong tao, lingkod ng Panginoon, tayo inaalala natin, kaya tumitingin tayo doon, ito, nagkasala ito ay malilintikan tayo sa Panginoon. Babagsak tayo pagdating ng araw. So, kinakailangan natin talaga doon is yung maunawaan natin lubos, yung katwiran ng Panginoon. At yung mga magulang sa pananampalataya, sino ba yung magulang sa pananampalataya? Hindi lang yung mga elders yan kasi may mga anak tayo. May mga pamangkin tayo na naglilingkod sa Panginoon. Tayo din ay magulang nila sa Panginoon. Yung mga asawa natin na wala, tayo yung maging, kung sino yung naglilingkod sa Panginoon, yan yung magulang. Yan yung magtuturo. Kaya nga kung minsan may nakakalusot Bakit yung mga bata ay gano'n na ang daan? Napabayaan ng magulang. So ang sisi talaga number 1 sa magulang pag matigas na ang ulo. Kasi bakit? Hindi naturuan Dahil bakit? Sige, madali yan. Susunod pa rin yan. Pinabayaan natin. So siguro mag-ingat tayo kasi talagang kung hindi tayo matakwil, mamamatay tayo dahil pasukan tayo ng kaaway. Alam natin kaaway talagang bago umiwalay sa atin yan, patay tayo. Magandang gabi muli. Marami naka-experience no. So yun lang, magandang gabi.
Gandang gabi sa bawat isa, purin po Panginoon. Ganun po sa mga naka-online, gandang gabi. Dadagdag na lang tayo ng konti dito sa ating pinag-aaralan sa gabi ito. Yung dun sa nakalasap ng katotohanan, yung mas lalong masama talaga mangyayari pagka hindi ka sumunod sa utos. Nagkasala ka, no? Lalo kung sinasadya mo at yung kasalanan ng ikamamatay na yung nagawa mo, doon ka talaga bibigyan ng kaparusahan. Kasi sabi doon sa unang 1, di ba, sa 2, ay 3 yata yun, ang nagkakasala ay sa Diablo, no? Yun ang ano talaga. Kaya ano talaga pinag-iingat yung bawat isa, no? Hindi lang isa, kundi lahat na ano, kasi tayo nakalasap na ng katotohanan, no? Uh, kung maano natin sa mga ano, maging sa noong unang panahon pa, di ba? Yung mga lingkod ng panahon na tumalikod, di ba? Sa mga hari, isa si Joram, di ba? Isa sa hari yan ng Israel na yung kamatayan niya naging kalunos-lunos, no, di ba? Ganun halos nangyayari dun sa gumagawa ng masama. Yung sakit niya, yung karamdaman na halos lumuha na yung kanyang tiyan. Yan, dun siya namatay. Kinamatayan niya yung sakit na yun. Si Abimelech na ng hukom ng Israel, diba, yung pagkamatay nun ay yung ng bato, ipak ng bato, babae lang ang ang naghagis nun. At doon siya kaya pinakuan na lang sa kanya yung sandata niya at tinusok na lang siya ng kanyang kasamahan. Ayun yung alos na nangyayari doon sa mga nakakagawa ng kasamaan. Ganun lang nangyayari yung kamatayan. Si Haring Saul, di ba? Nangyari sa kanya nang hindi siya sumunod sa utos ng Panginoon. Ano rin yung nangyari sa kanya, di ba? Yung mabuting espiritu, yung banal na espiritu na umano sa kanya. Ano yung pinalit sa kanya? Masamang espiritu yung pinalit sa kanya. Gusto niyang patayin. Binagabag siya nung kanya. Kaya ganun pala yung nagkakasala. Ano mo, bagabag yung sa yung espiritu. Kaya minsan nakakagawa ka ng paglabag sa Diyos na hindi mo dapat magawa. Diyos na rin talaga nagbibigay ng para sa yung ikakapahamak mo. Ano po yung nangyari dun sa mga hindi sumunod ng tapat sa Panginoon. Lunos-lunos na kamatayan yung sinasapit nila. Ang Diyos na rin ang naglagay sa kanila mga ganang bagay. At sana hindi sa atin mangyari yung mga bagay na to, no? Kasi nasa Panginoon tayo. Sumunod tayo doon sa ating Panginoon. At yung kamatayan ng matuwid, yan. Hindi yung sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng kaligtasan doon. Hindi sa kanila kapahamakan yung sa kanila, lalo kung sila ay nagkasala ng ikamamatay na kasalanan. Kaya doon na lang tayo doon sa pag-iingat doon sa utos. Sundin natin yung salita na ibinigay sa atin, lalo ng Espiritu Santo na pumapatnubay sa atin. Kung ano ang iniutos niya, sundin natin. Hindi na magsaway ng 2, 3. Kasi na yun isang saway pa lang, sundin natin. Lalo sa ikabubuti natin. Salamat. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Yung aralin nabasa na naman ng maraming kapatid. Hindi na po natin ulitin basahin pa. Meron na lang tayong babasahin ilang mga talata rito sa sabi kasi dito sa Efeso 5:17, huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ba yung kalooban ng Diyos. Sa ating nakapaloob yan Ano ba yung kalooban ng Diyos sa atin? Kung alaala natin yung paalaala doon sa aklat ng
ng unang Samuel chapter 15 verse 22 hanggang 23. Pakibasa mo na lang kapatid. Unang Samuel chapter 15 verse 22 hanggang 23. Sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon na napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hari na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maibigay sa hari at ang pagbinigay sa bawat ng mga upang lalaki sapagkat ang pag-iniwersik ay gaya ng kasalanan ng pangkulang at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga kerap sapagkat dahil sa iyong tinakwil ang salita ng Panginoon ay kanya namang itatakwil ka upang huwag ka nang magari. Yan. Makikita natin dito sa ating talatang ito na huwag nating sabihin na tayo itinalaga ng Diyos bilang isang haligi o isang anong may katungkulan tayo. Pag tayo ay nakagawa ng mga bagay, hindi natin sinunod yung lalo na yung paalala ng Espiritu Santo, hindi natin sinunod yan, meron tayong pagkakalagyan dyan. Makita natin dito, si Saul, hari yan, pero palibasa doon sa pagsuway niya roon sa utos ng anghel at sa utos ng Panginoon, itinakwil siya. Hindi na siya nagpatuloy sa pagiging hari. Eh sabi ni dito sa sa 16 na 7 ng unang Samuel pa rin, makikita natin diyan. 16:7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o taas ng kanyang taas, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ayan, makikita natin diyan. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa mukha natin sa ating anyo. Kundi yung puso natin, yun ang tinitingnan ng Panginoon kung anong laman ng ating puso. Doon tumitingin ng Panginoon. Kaya sabi nga rito sa Mateo 12:31 hanggang 32, makita natin dyan na 31 hanggang 32. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay pinatatawad sa mga tao, tatapwat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi makatawad. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay papatawad sa kanya. Tatapwat kung ang sino man magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawad sa kanya kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Kasi yung pamumusong sa Espiritu Santo, yung pagsuway natin, yung pagsalangsang natin sa utos ng Espiritu Santo, isa na rin yan sa pagsalangsang natin sa Espiritu. Kaya pag nangyayari sa atin yan, na pinaalalahanan tayo, hindi tayo nakinig, ganun ang nauuwi yun doon sa sinasalangsang natin yung utos ng Espiritu Santo. Kaya nga pinagali ang mga haligi, pinag-ayuno ng 3 buwan. Kung tutuusin mo, mabigat yan. Bakit pinigganon? Maaaring mayroong nagawa ang mga haligi na hindi nakalugod sa Diyos, kaya pinag-ayuno ng ganyang kahaba. At sabi nga dito, kung ating anuhin ito, sabi sa Hebreo, chapter 4 yata, kung di ako. Ngayon, kung marinig nyo ang kanyang tinig, huwag na ninyong pagmamatigasin ng inyong mga puso. Matuto na tayong tumalima. Matuto na tayong sumunod. Kaysa yung Espiritu Santo pa, tatawagin tayo at sasawayin tayo sa harap ng kapisanan. Napakabigat na yan. Pag ganyan na nangyari, na tayo itinawag sa gitna ng kapisanan at sinuway tayo sa gitna ng kapisanan, mabigat na ang ating pagkakasala pagkaganyan. Purihin ng Panginoon, magandang gabi. Purihin ng Diyos at magandang gabi po. Ito, ipinapakita rito sa isang aral. Ang sabi doon sa Epeso, sabi sa 2:8, sapagkat sa biyaya, kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya.
at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ito yung mga aral na ipinapakita na sa oras na tinanggap mo si Kristo at sumampalataya ka, maliligtas ka. May sabi sa 16 din, sa 16 ng gawa, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. No? Kapag sinabi ng Diyos, sabi nga, kapag sinabi ng Ama, maliligtas ka, maliligtas ka. Pag ikaw ay sumampalataya. Ang sabi sa 6 ng 1, ganito po, sa 6:39, at ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng binigyan niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman kundi ibangon sa huling araw. Ito yung mga aral, no, na sinasabi na kung ikaw ay sumampalataya, ligtas ka na. May kasiguraduhan ka na, sigurado ka na maliligtas. Kasi hawak ka ng Ama, hawak ka ng anak. Ang sabi sa 10 ng 10:28, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailan may hindi sila malilipol. At hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Walang makakaagaw. Ang sabi rito no, sa 10:26, sa 10:28 ng 1. Kapag sumampalataya ka kay Kristo, hindi ka malilipol. Tapos, hindi ka aagawin ng sinuman sa aking kamay, ang sabi. At ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin, lalong dakila sa akin, lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maagaw ni naman sa kamay ng Ama. Ibig sabihin, kapag sumampalataya ka kay Kristo, hindi na mawala yung kaligtasan. Kasi hawakan ka na ng Ama at ng Anak. Sabi mo nga sa ibang pag-aaral, no, sa kanilang pangangatwiran, kahit na malikot ka pa. Kasi kapag malikot ka, talagang tendency no, lalo mo siyang hawakan. Di ba sabi nga naman? Ibig sabihin, hindi na mawala yung kaligtasan mo. Kasi sinabi ng Ama hawak ka ng Anak. Pero sa ating pag-aaral, maliwanag kasi sinasabi na pwede kang mahiwalay. No, kaya yung katuroan ganon, yung osas, hindi pwedeng mangyari. Kasi sabi nga doon sa 6:4, yung pinanggit kanina, no? At saka nahiwalay, bagamat hawak ka, pwedeng yung tao siya hihiwalay mismo sa kanyang sarili. May ganon na kay Kristo ko na, natanggap mo na lahat. Meron sa kanyang sarili, siya rin yung hihiwalay. Di ba sabi nga ng Panginoon dito sa tala sa chapter 10, ngunit ang aking lingkod na matuwid sa 38, ay mabubuhay sa pananampalataya. Ganun naman pag tinanggap mo si Kristo nabautismohan ka. Pag tinanggap mo siya, mabubuhay ka sa pananampalataya. Pero sabi rito, at kung siya ay umurong, kaya kung umurong sa talagang mali yung katuruan, yung osas na one you save, talagang save ka na forever, hindi ganun. Ipinapakita talaga rito sa mga talatang na ibigay natin. Halimbawa, pag tumalikod ka, hindi kalulugan ng ating kaluluwa. Sabi naman sa Roma, ito pa yung mga talata. Sabi gano'n, sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kung may pag-ibig si Kristo, hindi ka mahiwalay Kahit na, sabi gano'n, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit na ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang anghel, kahit ang pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ng mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ito yung mga talatang binabanggit na hindi sinasabing ligtas ka na talaga kahit na anong gawin mo, kahit magkasala ka na. Kaya nga sinasabi nila, karugtong pa doon, ang sinumang nakakristo ay wala ng hatol na binabanggit nila. Ito yung mga katuruan. Pero sa ating maliwanag, sa ating pag-aaral, na pwede kang mahiwalay kapag ikaw ay nagkasala. Lalo na kung yung sinasadya. Maliwanag yun Siguro hindi lang nababasa ito, kaya lagi nilang binabanggit yung kaligtasan hindi na mawawala. Ligtas ka na. Kasi hawak ka na ng Ama, ng Anak. No, hindi ka na mahiwalay. Pero binanggit dito, pwede kang mahiwalay. Purihin ng Diyos, magandang Doon natin kapatid na Froilan. Magandang gabi sa bawat isa.
Wala naman akong boses. Nadali na naman ako. Sabi rito na no, yung ating pag-aaral. Tama yung sinabi ni kapatid na dito. Suportahan ko yung salitang yun. Kasi hindi nila matanggap ito, yung mga nangangaral na once you're saved. Hindi nila matanggap ang talatang ito. Pinapaliwanag nila na tignan nyo kung kanino sinusulat. Ayun ang sabi nila. Ito'y sinusulat daw sa mga Hudyo. Kaya nga sa mga Hebreo eh. Hindi ito sinusulat doon sa mga Kristiyano. Ayun ang sinasabi nila. Maling-mali talaga. Ito ay sinusulat bagamat mga Hudyo. Mga sumampalataya ito kay Kristo. Kaya nga lang sumulat si Apostol Pablo, ay ang ating apostol dito sa mga taga-Hebreo. Kasi nakita niya na ang mga taga-Hebreo, bagamat nakakakilala, nakasumasampalataya, nasumpungan niya ito ng kahinaan. Dahil nasumpungan niya na ang ilan sa mga dito, mga naging tamad. Kaya sumulat siya, huwag kayong maging tamad sa pagsusumikap. Nakita niya yung paglakad nila, naging tamad sila. Bakit? Kasi nga sabi niya, bagamat kayo dapat mga guro na nagsipurol kayo sa paikinig. Hindi nagpahalaga. Marami sa kanila hindi nagpapahalaga doon sa salita ng Panginoon. Hindi pinakikinggan yung salita ng Panginoon. Makikita mo yan. Kaya paano ganun eh. No? Ganun yung nakikita niya. Kaya nga binanggit niya rito sa 6:8 ng Hebreo. Ganito yung pagkakasabi. Dadapwat kung namumunga ng mga tinik at dawag ay itinatakwil ay malapit sa sumpa at ang kanyang kahihinatnan ay ang sunugin. Kapag ka tinatanggap mo, ay ang bunga sa'yo, tinik, dawag. No? Sabing gano'n, dapat yan. Ang kahihinatnan yan, sunugin. Sino yun? Ito yung mga tinutukoy niya na mga sinasadya yung pagkakamali. Bagamat may pagkakilala sa katotohanan. Kaya nga ang turing niya rito, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Itinuturing sa nakakda ng sulat na ito na yung sumasadya ng pagkakasala, bagamat nakikilala yung katotohanan, itinuturing niya na ito'y kaaway ng Diyos. Kaya nga sabi, lalamon yung apoy sa mga kaaway. Kasi ang kaaway ng Diyos, si Satanas, kaaway niya yan. Kasi ang ibig sabihin ng Satanas, kaaway ng Diyos. Ngayon, yung mga nagkakasala na sinasadya, bagamat alam yung katotohanan, tinuturing niya rin na kaaway. Kaya nga, ang sabi rito, kakilakilabot yung naghihintay doon. Yun ay isang babala ito sa atin. Kasi, bakit babala sa atin? Kasi yung katotohanan na alam na natin. Ipinakilala na sa kapisanang ito. At para ipatunayan na ang kapisanang ito, kilala yung katotohanan, isinugo ng Panginoon yung kanyang anghel para magpatotoo sa iglesia. Yun ang hindi alam na marami na malalaking iglesia. Yung patotoo, para patunayan na ikaw ay iglesyang pinangangasiwa ng Panginoon, pag-aari ng Panginoon, may patotoo yun na anghel na isusugo. Kaya nga maging sa atin, meron ding anghel na sinusugo sa atin para tayo protektahan. Sabi rin dito sa Hebreo yun, isinugo upang magsipaglingkod para sa atin. Ngayon, kaya sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso na huwag niyong pipighatiin. Kapag napaghiti doon sa pagkakasadya lagi ng ginagawa, ihiwalay sa iyo yun. Yun yung sinasabi ng share ni kapatid na ni Archie na mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag kayong galawin ng masama. Yung masamang tinutukoy doon, hindi lang yung masasamang tao rito. Isa sa masamang tinutukoy doon, yung diablo rin mismo, masama yun eh. Yung kapag humiwala yung pumuprotekta sa'yo na anghel, yung sasabi na hindi ka gagalawin ng masama, hindi talaga siya makakahipo sa'yo hanggat nag-iingat ka kasi pinanganak ka ng Diyos. Dahil nandyan yung Espiritu ng Diyos, yung anghel, pinuprotektahan ka niyan. Protektado ka niyan. Para wag yung kaluluwa mo matangay sa apoy. Puprotektahan ka niya. Ngayon ang utos sa'yo, wag mong pipigatiin yun. Yung nagpoprotekta sa'yo. Kapag napigati yun, dahil sinasadya mo lagi yung pagkakamali mo, laging bagamat alam mo na, hihiwalay ngayon sa'yo yun. Yung masamang tinutukoy na hindi gagalaw sa'yo, makakalapit ngayon sa'yo yun. Gagalawin ka ngayon nun. Doon ka ngayon magiging alipin nun.
Yun ang sinasabi natin. Diyos mio, Marimar. No? Ayun ang sabi ni Marimar noon. Mali talaga. Dapat alam natin yan. Puro yun ang Diyos. Sa susunod na uli. Salamat sa Panginoon at magandang gabi sa tahanan ng ating kapatid na may bahay, ng ating kapatid na Archie, pamilya Aga, at siyempre sa lahat ng mga naka-online sa gabing ito, magandang gabi sa inyo. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Siyempre sa lahat ng narito sa gabing ito na patuloy na tumutupad doon sa salita ng Panginoon. Sa akin siguro, bago ako magsimula siguro, konting paalala na lang siguro, no? Na siguro, nais ko sanang mag-announce na ngayon ng konting ambagan para po sana kay kapatid na Nobi. Kaya lang sabi ko, malamang, alam niyo naman sa lahi nito, pare-pare tayong kapus. And then sabi ko, napasyahan ko na lang na by Sunday siguro, magkaroon tayo ng lang ambagan para kay kapatid na Nobi. Kasi nagpaabot yung kanyang anak na humingi po ng tulong para pambili ng gamot ng kanyang ina. O si kapatid na Nobi. Yun pa. Sa pag-aaral po natin, napakaganda po nung ating, ano pa ba sasabihin natin sa pag-aaral natin? No? Napakaliwanag naman po ng mga pahayag na kung tungkol doon sa mga sinasadya talaga, yun ang mga kasalanan, wala na talaga. Napakahirap. At isang halimbawa nga niyan na masasabi natin sa banal na kasulatan, yung sinabi ni Kapatid na Froilan, yung pag napighati, yung espiritu. Napakalaking ang ano kasi ng mga kapatid, no? Malaking trabaho kasi na merong espiritu. Kasi bakit? Yung paalaala. Kung walang paalala ang espiritu, tsak nasasabog tayo sa lakad natin. Kaya nga, nandiyan ang espiritu, magpapasalamat tayo dahil naitatama niya yung mali natin. Ito yung magandang ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga, pag ang espiritu, sabi kanina, pag napigati, ang tendency, aalis talaga. Katulad na nangyari sa Israel, aalis. Mali, iniwan sila. Kaya nga, para hindi tayo iwanan ng banal na espiritu, hindi lamang sinasabi natin siya sinasadya ng kasalanan, isa yan sa pagkapigati, kundi yung mga paalala sa atin, ating tuparin. Gawin natin yung mga paalala. Kasi kapag hindi natin tinutupad yung mga paalala sa atin, talagang napipigati ang banal na espiritu. Kaya magpasalamat pa tayo dahil ang banal na espiritu nandiyan pa, samantalay natin. Na kung ano man yung mga bagay na hindi natin nagagawa, may mga bili sa atin, gawin natin. Para manumbalik lagi sa atin yung banal na espiritu. Di ba? Kasi isa sa mga bagay na sinabi sa amin ng banal na espiritu na bahagi ng pag-aayon ng ginagawa nito ng mga lingkod yung mga haligi para manumbalik yung paalala ng banal na espiritu. Ano ibig sabihin nun? Para bumaba uli at magbigay ng paalala uli. Sa ngayon, hindi natin naranasan ngayon yan. Bakit? Kasi yun, sa isang katanungan, bakit hindi nangyayari? Ano yung bagay na napagkukulang natin? Yan katanungan yan. Kaya nga sabi sa pag-aaral natin ngayon, kung may mga bagay tayong ginagawa na sinasadya natin, alam naman natin kung anong kahinatan natin . Ang liwanag kanina ng mga pinahayag . Isa lang kahinatan natin talaga, kapahamakan. Wala nang ibang pupuntahan, kapahamakan talaga. Yun lang pupuntahan natin. Kaya sana, sa gabing ito, magliwanag sa atin itong talatang ito na binigay sa atin ngayong gabi. Na yung mga bagay na ginagawa, kung sinasadya natin, bagamat sinasabi natin maliit lang naman to . Di ba? Kasi mga tao, mga natwira ko minsan maliit lang naman to, hindi naman to gaanong yung ginagawa ko. Pero pag sabi sa pag-aaral natin, kapag ito ay paulit-ulit mong ginagawa, at lumaki na, ganun din ang kahantungan yan, kapahamakan din. Kaya, sana, yung paalala sa gabing ito na ibigay sa atin ng mga kapatid na nagpahayag, napakaganda mga paliwanag, napakaganda na pahayag, ilagay natin sa puso natin yung mga bagay na ganyan. No? At patuloy, nahingin natin sa Panginoon, sa pag-aayuno natin, manumbalik ang ating Santong Espiritu para muli tayong bigyan ng paalaala, muli tayong patnubayan na tayo makalakad doon sa katwiran o sa katotohanan na inilagay sa atin ng Panginoon. Magandang gabi po at salamat sa Panginoon. Ito, saan pa rin ito . Magandang gabi sa Panginoon, purihin siya. Magandang gabi mga kapatid. Sa ating mga kapatid na nandito, kapatid na Archie, magandang gabi sa buong sambayan, kapatid na Michelle.
Salamat sa Panginoon, ito'y bahagi ng kaaliwan. Sa napaganda po ng ating talakayan, mga kapatid, at magandang gabi rin pala sa mga kapatid natin nakatungay sa online. At yung iba nating mga kapatid, yung mga, hindi ko alam kung may kasamang taga Justinville, nasiraan ng sasakyan sila kapatid na Tina. Baka hindi makarating. Yun ay yung kadahilanan kung bakit wala sila sa parting expressway ng Santo Tomas. No? Sa ating pag-aaral, na napaganda ng ating palitan ng pag-aaral ng ating Panginoon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo, at muli kong babasahin ganitong pagkakasulat. Sabi rito, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Kung bakit sinabi ni Apostol Pablo yung salitang sapagkat kung ating sinasadya, kasi meron ngang hindi sinasadya. No? Tatalakayin natin yung bagay na sinasadya at yung mga bagay na di sinasadya. At sabi niya rito, sabi na doon daw sa mga gumagawa ng kasalanan na sinasadya, ibig sabihin pinagplanuhan. Ito ang sabi, kundi isang kakilakilabot na paghihintay na sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. No? Dito mga kapatid, no, sa talakayan natin, malaki talaga yung pagkakaiba ng aral ng kapisan ng kapatiran kay Kristo doon sa mga aral ng mga ibang relihiyon. No? Gaya ng pagkakabanggit kanina, etong Hebrew chapter 10 na to, yung verse 26, hindi sila naniniwala dito na maaring mahiwalay Gaya yung sinabi ni Kapit na Froilan, talagang ganun yung pinanghahawakan nila. Ito ay ano lang sa mga sa mga Hudyo, sa mga Hebreo, hindi nila laman tayong mga Hentil ngayon na sumasampalataya, Hudyo, 'di ba? Ayon sa Espiritu. Sa pagpapakita o paghahalimbawa ng banal na kasulatan, alam niyo mga kapatid, sa banal na kasulatan, may tinatawag na tahanang dako ng mga ampunan. Bakit sa kapanahunan ni Josue binanggit yung sinabi ng Panginoon kay Moses tungkol doon sa yung tahanan dako ng bahay ampunan? Sino ba yung dinadala sa bahay ampunan? Kung babasahin natin dito mga kapatid, yung background lang sa paghahalimbawa ko lang sa Lumang Tipan, no? Sabi rito sa aklat ng Josue, sabi rito sa chapter 20, may gantong pagkakasulat mga kapatid. Sabi rito, verse 1, sabi rito, at ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na sinasabi. Ano yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Josue? Si Josue po, ito yung humalili kay Propeta Moses. No? Sabi rito, magsalita ka sa mga anak ni Israel na sabihin mo. Ano yun? Italaga ninyo sa inyo ang mga bayang ampunan na aking sinalita sa inyo sa pamamagitan ni Moses. Kung mababasa natin, ito ay ibinase doon sa aklat ng Bilang sa chapter 35. Itong inulit sa pakikipag-usap ng Diyos kay Josue. At sabi niya rito, upang matakasan ng nakamatay na nakapatay sa sino man na hindi sinasadya. Sabi rito, at hindi kusa. Kasi nang unang panahon kasi, ng kapanahon ng Israelita, no, yung bang mga aksidenteng nakapatay, binibilang yun sa mga di sinasadya. Tapos ang resulta niyan, doon dinadala sa sinabing bayan ng ampunan. Alam niyo bang may mga ibang relihiyon na pinangahawakan yung ganitong salita hanggang sa ngayon? Pag may mga member sila na may bahay ampunan sila. May ganun. Dito nila hinango yun
Pero pagdating ng kautusan ni Kristo, hindi na po pwedeng bayampunan. Pag nagkasala ka na talagang ikamamatay, hindi mo man sinasadya o sinadya mo, basta nakapagbubo ka ng dugo, no? Pagka nasa Panginoon ka, kasalanan ka mamatay yun. Maliban lang kung wala ka pa sa Panginoon na nakapagbubo ka ng dugo tsaka ka nakakilala. No? Tuloy ng pagbasa, sabi rito. Upang matakasan ng nakamamatay na nakapatay sa sinuman na hindi sinasadya at hindi kusa, at magiging magiging ampunan ninyo laban sa maghihiganti sa dugo, no? Kasi ang panahon ng kasi niyan, di halimbawa napatay mo yung mahal niya sa buhay. Pag-iinteresan ka ngayon ng kapwa ng mga kamag-anak niya, parang patayin ka. Ngayon para kaya hindi madamay doon, iiwas ka ngayon. Ngayon ang story niyan, pagka dumating ka sa bayan ng ampunan, pag nasa pintuan ka pa lang, tapos mayroong taong gustong pumatay sa iyo, aharang na yung mga matatanda. Hindi ka ibibigay, no? Ganun ang unang panahon, no? Ito yung mga sinasabing nakapatay ng di sinasadya. Pagka pinag-usapan natin yung nakapatay ng di sinasadya o yung nagkasala ka ng di sinasadya, ng kapanahunan ng batas ng Israel, no? May mga handog yan na ano ba tawag dito, na inihahain sa Diyos. Halimbawa, maging sa mga namumuno, sabi rito, sa aklat ng Levitico, sabi rito sa Levitico, sabi sa chapter 4, sabi rito, verse 22, sabi rito, pagka ang isang pinuno ay magkasala at nakagawa ng hindi sinasadya sa alinman sa lahat ng bagay na iniutos ng Panginoon, niyang Diyos na huwag gawin at siya'y naging salarin, kung maipakilala sa kaniya ang kasalanan niyang ipinagkasala, ay magdadala siya ng pinakaalay niya sa isang lalaking kambing na walang kapintasan. Ito yon. Kaya makikita natin mga kapatid na nagkaroon ng pagkakasala ng kapanahunan ni Propeta Moses, si Aaron, yung sinang-ayunan niya yung pagtatayo ng guya, no? Ginawa niya yung gantong bagay. No? Nang unang panahon yun, yung tinatalakay ko sa inyo. Ano ang pagkakaiba natin ng unang panahon sa kapanahunan nating Kristiyano ngayon? No? Dapat ito makita ng bawat mga mananampalataya. Na yung pinag-aaralan natin, base doon sa paniniwala ng ibang mga relihiyon o mga samahan, no? Hindi na tayo tutukoy kung sino-sino yan, na kung bakit ko nasabi na malaki yung pagkakaiba, kasi sa atin, hindi nagtuturo ng ganito. Na pag tinanggap natin si Kristo, magkasalaman tayo, yung kaligtasan hindi na mawawala. No? Hindi tayo nagtuturo ng ganon. No? Kahit na anong katungkulan natin sa loob ng iglesia, no? Kahit na ano pa yung kalagayan natin. Pag ikaw ay nagkasala ng ikamamatay, no? Talagang maghihintay na lang tayo ng katulan. Kaya merong sinasabing paghuhukom. Ngayon sa ating mga sumusunod sa Panginoon, alam naman natin isa-isa natin yung mga bagay na kamamatay. Di ba yan pumapalob sa mga kautusan? Basahin natin, unang Timoteo, sabi rito. Ito yun Sa chapter 1 ng unang Timoteo, sa verse 9, sabi rito, umpisan ko sa 8. Datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Yamang nalalamang ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan. Ano yon? Manggugulo, dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan. Marami ngayon, mga kapanahunan natin, maraming mga lapastangan ngayon 'Di ba? Sa takbo ng paligid natin, may binabanggit na lapastangan, unang-una 'yan yung mga yung mga anak na hindi marunong gumalang sa kanilang mga magulang. Number 1 'yan Yung mga hindi sumusunod.
Ang tawag doon lapastangan, mga walang turing, mga walang galang. Kasalanan yan na na ikamamatay. Bakit ko sinabi ikamamatay? Kasi pagka hindi natin sinunod, ay ang kinauuwian yun. Tuloy ko lang Dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina, meron pala talagang ganito, no? Dahil sa mga mamamatay tao, marami yan, mga mamamatay tao. Dahil sa mga mapakiapid, dahil sa mapakiapid sa kapwa lalaki, bakit hindi sinama rito yung mapakiapid sa kapwa babae? No, masama rin yun Dahil sa mga magnanakaw ng tao, dahil sa mga bulaan, dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan, 'di ba? Usong-uso 'to sa mga sa korte. Usong-uso 'yan Yung bang mapagsumpa, 'di ba? Ng kabulaanan, marami 'yan alam mo mga kapatid, isa sa makikita natin diyan sa korte, makwento ko lang, yung Bible pinahawak. Diyan pinahawak yung mga diyan pinasusumpa yung mga testigo. Hindi nalalaman ng mga, ewan ko ba, ba't di nila nalalaman yan? Alam naman nila banal samantalang marami mga nasa korte ngayon kayang suhulan Dapat ninaalis nila yung Bible Nabanggit ko lang naman. Ayun lang napansin ko. Kasi nabasa natin salitang dahil sa mapagsumpa sa kabulaanan, at kung mayroon pang ibang bagay laban sa mabuting aral. Yung sa mabuting aral na nilalabanan, alam naman natin na matuwid. Kasalanan sa Panginoon yan. Kaya makikita natin na sa takbo ng ating pag-aaral, simula ng paumpisa sa unang nagbahagi hanggang sa kahuli-huli nagbahagi, makikita natin yung mabuting aral na pinagsasalusaluhan natin Doon sa kasalanang sinasadya, na pag sinabing sinasadya, dito nagkakaroon ng nag-iipon tayo sa ating sarili ng kasalanan ng ikamamatay. Pagka sinabing sinasadya, mga kapatid, ano ba yung una natin makikita? Unang-una, pagka sinabing sinasadya, yung pinagplanuhan. Sinasadya yan. Pangalawa, yung bagay na hindi pakikinig. Marami yan pangatlo, yung pagpapawalang halaga natin. Doon sa mga bagay na ipinag-uutos ng Diyos. Sinasadya yan Halimbawa, simplihan na lang natin mga kapatid. Yung wag natin pagpababayaan ng ating pagkakatipon. Ganun lang kasimple. Pero kung laging sinusaway natin, patungo yun. Patungo sa ikamamatay yun. Kaya nga tayo natutuwa, may bago tayong bisita ngayon Nagtakip na yung magtsahin Hindi, nagpapatawa lang ako. Ay, sinasabi ko lang mga kapatid, yung hindi pagpapahalaga doon sa inuutos ng Panginoon, unti-unti pagkakasala na yun Hanggang sa namamalayan mo na lang, wala ka ng pagpapahalaga sa gawain. Hanggang sa namamalayan mo na lang, nahihiya ka na. Ayaw mo na umaten. Bakit? Nahihiya ka na sa kapatiran Pagkakasala yung mga kapatid, unti-unti. Hanggang sa nauuwi sa ikapapahamak natin. Bakit? Wala na kasi tayong pagpapahalaga ano naman yung kasalanang di sinasadya na may pagpapatawad? Di ba marami? Nung araw na magtalakay tayo ng tungkol sa dugo, di ba ano sabi ng mga dati nating, yung mga bago nating kapatid, ano ang sabi? Bawal pala yun. Simula nga, hindi na ako kakain nun. Bawal pala yun Ayun yung mga kasalanang hindi sinasadya. Hindi ka mamatay yun kasi ginawa mo ng ginawa ng walang malay pero kung sige pa rin, narinig mo na yung aral. Ito yung aral, yung mga binasa kong mga masasama. Isa doon yung halimbawa, 10 yung mga aral tungkol sa kasalanan. Yung siya may ginagawa natin, yung siya hindi natin ginagawa. Meron tayong isang ginagawa
No, hindi pa rin exempted 'yon, mga kapatid. No. Kaya kinakailangan yung lubusang pagtupad ng mga kasalanan, no. Kaya nga makikita natin sa pagpapaliwanag ni Apostol Pablo, no. Na napakaraming aral nito eh. Iba rin yung mga kapatid yung nagpapatay malisya. No, iba rin 'yon. Yung bang kunyari hindi natin alam. Iba rin 'yon. Magkakasala din 'yon. At ano pa? Yung bang yung tinalakay ng Espiritu Santo, yung sa kung di ako nagkakamali, yung sa gawa sa 15:29, yung mga binigti, no? Bawal ng Panginoon 'yan. Dati may matakaw sa atin 'di ba sa balot. Lagi natin binabanggit 'yan eh. Pero nang tinalakay natin na bawal pala, no? Hindi na kinain ng mga ibang kapatid. No? Ayun yung sinasabi natin, yung mga pagkakasalang di sinasadya. Bakit? Ginawa natin ng walang malay. Pagka sinabing ginawa natin walang malay, hindi natin alam na bawal. Pero pagka ginawa natin na alam nating bawal, ayun yung sinasabi natin pagka ginawa nating pinagplanuhan. No? Ayun yung sinasabi ni Apostol Pablo. No? Sabi rito sa Aklat ng Santiago, ito pa. Sabi rito sa chapter 4. Alam natin to, verse 17. Sabi rito, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti. O gusto niyo ba, isa-isa natin kung ano-ano yung mga mabubuti, mga kapatid? Ang haba yan, dami yan. Ito lang babasahin ko. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ayun yung tinatalakay natin. Pagka alam natin bagay na mabuti, hindi natin binibigyan pagpapahalaga, nagiging kasalanan ito sa taong mga mananampalataya. Kaya maganda yung paghalimbawa kanina ni kapatid Dates kung ano natin, ano ba tawag na, kung iintindi natin maigi yung paghalimbawa niya. Buti na lang sa atin, walang mahusay na karpentero. Medyo marunong lang. No? Totoo yun eh. Kung kailan ka pa gumawa ng mabuti, tapos tsaka ka pa sa bandang uli, tsaka ka pa gumawa ng masama, ito pa yung mag-aano sa iyo eh. Ito pa yung kumbaga magre-reflect sa taong sumusunod sa Panginoon eh. Kaya sa atin mga kapatid, doon sa ating pag-aaral, yung isinulat ni Apostol Pablo doon sa mga kapatid sa Hebreo, pagkatapos ng mga bagay na yon, no, sabi niya rito, muli ko lang babasahin ha, sabi rito, pakiano mo kapatid na Michael ha, asan ba orasan dyan? At sabi rito, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala, maliwanag eh, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala, saan? Sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot. Ay na lang ang inihintay. Yung mga mananampalatayang sinasadya yung pagkakasala, naghihintay na lang ng sinasabi. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay, na paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. No? Kasama ron, yung mga tumalikod, binibilang na kaaway ng Panginoon yan. Sige, Kapatid Michael, bigay ko muna kay Kapatid Michael. Nagtaas na po ang kamay. Kasi yung tinatalakay dun sa mga paalala, no? Pag hindi sinunod, medyo kinilabutan ako nung paalala ni Bro Oliver kanina. Na ano ako doon sa paalala, kinilabutan ako. Ngayon ang sabi kanina, at din na niya, pag sinalita ng Espiritu Santo, kailangan gawin. May sinalita kasi ang Espiritu Santo, wala kung lahat nakakaalam, nabutan yon, na ang pagbabahagi hanggang 3 minuto lang. Salita ng Espiritu Santo yon, pinagtiba yon. Kita ko yung listahan doon sa mga nagsishare, may lumalagpas, may top-toucher doon, mga 5 minuto. Ang tanong ko doon, may pagkakasala ba doon?
Yung bagay, pag nagaling naman sa Espiritu Santo, kung mabigat na pagkakasala, parang kasing pagsaway na rin yun eh. Pero yung sa kanya kasi hindi naman utos eh, payo eh, kung maaari. Kung papakinggan natin, kung maaari hanggang 3 minuto lang. Kasi minsan hindi talaga naiiwasan na lumagpas eh. Pero kung lagi ka na lang lumalagpas, aba, sinasadya na, baka pare-paresa tayong wala rito. Pero ang gusto ko lang makita ron, kung maaari 3 minuto, ibig sabihin ng Espiritu Santo, minsan dumarating talaga na lumalagpas tayo eh. Hindi siguro ganun kabigat 'yon. Pero magiging mabigat 'yon kung paulit-ulit na hindi natin pinagpapahalagahan. Okay lang magpas. Okay lang na magpas sa pagbabahagi. Magpas. Okay lang pero wag ka naman magiging pasaway na lagi nalalagpas. Ibig sabihin, ang gusto ko lang makita mga kapatid, pagka inutos ng galing sa Espiritu Santo, pag 3 minuto, kung kaya natin gawin 3 minuto, gawin natin. Kasi kung hindi natin susundin, nagiging matigas na ang ulo natin. Pagka sinabing matigas na ang ulo natin, sumasamba na tayo sa Diyos-Diyosan. Pag sinabi natin sumasamba na tayo sa Diyos-Diyosan, nagkakasala tayo ng ikamamatay. Pag sinasabing nagkakasala ng ikamamatay, ito na yung kasalanang sinasadya. Bakit? Hindi tayo nagpapahalaga sa payo ng galing sa Espiritu Santo. Kaya sa ngayon, sanayin natin para hindi tayo mabutasan doon. Kung 3 minuto, 3 minuto. 'Di ba? Naman yung sabi ng protector, kung maaari, magbahagi ng 3 minuto. 2 o 3 minuto. Ngayon kung lalagpas tayo, yung bagay lang na importante, pero kung di naman masyadong importante, wag tayong lalagpas. No? Kasi kung sisilipin sa atin ng Panginoon yon, hindi lang sa mga nagsishare na mga member, maging sa amin ng mga tumatayo, lumalagpas din kami sa oras namin eh. Ayun lang. Ayun lang, ang gusto ko lang daw, pagpahalaga natin kung 3 minuto, kung kaya naman 3 minuto. Pero may mga bagay naman na tinitignan din ng Panginoon diyan. Na. Sige. Okay na kapatid na Arnold. Sabi Diyos na buhay, no? May tanong lang po ako. May tanong po ako, doon, di ba doon sa, ano ba yun? Yung 12 na yung apostol, di ba, ginamit yung isa doon. Sabi kasi ng mga share ng kapatid na Tainyan, maging si kapatid na Froilan, pag nawala yung spirito mo na yung binigay sa atin, tapos papasok, no? Ang tanong ko doon, may pangyayari din ba yan sa Kasi may pangyayari, no? Isang question na yun. Meron pagdalawa. Sa pagyayaring yun naman, hindi rin alam na pinasukan, na siya ginamit. Ano po ba yung natin? Yung mga ganun na tanong ko na, kasi hindi rin niya alam kung hindi niya alam. Kasi hindi mo naman alam kung nagkakamali ka o kasi hindi mo nga alam. Ganun. Pero, sabi nga, pag natanggal na yung espiritu mong mabuti, banal, tapos pumasok yung espiritu mong masama, ito pa nga, kung hindi, dadami pa, no? Tapos ginamit ka, hindi mo alam. Ano po ba na kaparusahan? Kasi hindi niya rin alam kung siya, ginamit din siya ng bad spirit, ganon. Tanong ko lang po yung kapatid. Kasi sa atin kasi ngayon, naaralin kasi. Sino ba sasagot dyan? Yung kay Apostol Judas kasi, kung bakit siya pinasukan, paliwanag lang natin. Unang-una kasi, unang-una kasi, nasilaw siya doon sa suhol. Yung ibibigay sa kanya na pilak. No, ayun ang unang-una. Pangalawa, ipinagkanulo niya yung ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, yung pinagkanulo niya, doon na siya pinasok ng diablo eh. Yung ginawa niya ng pagpapakamatay. No? Ay yung bagay na mas lalo siyang sumama. Dahil yung ginawa niya ng pagkakanulo, masama na yun, mas lalo siyang sumama dahil yung buhay na binigay ng Diyos, siya mismo yung kumitil. No? Ay yun. Mayroon kasi yung istorya eh. Alam niyo ba mga kapatid sa kapisanan ng kapatiran kay Kristo? No. May mga paano ko ba sasabihin, may mga ginamit na yung talagang mahirap kasi
pag-usapan kasi masyadong mahaba. Baka hindi maunawaan ng mga nakikinig sa online at pati ng may ibang kapatid. Basta simplihan na lang natin. No, may mga ginamit, tapos yung mga ginamit, awa naman ng Panginoon, inalis din siya ng Panginoon sa kapisanan. No. Meron pa nga dyan na talagang pinasukan, bumutas ng pader ng unang panahon. Sa Saguyam, sa lugar nila kapatid na Michelle. Halos lahat ng ginamit nawala yon. Ngayon yung tanong ba kung alam nila? No, nalalaman nila yon. Oo, kasi hindi sila sumusunod sa Diyos eh. Doon sila pinasukan nang hindi sila sumusunod sa Diyos eh. Yung ginagawa, maliban lang yung sa talagang nasa yung nasa kalagayan na ng yung diablo mismo nasa tao na. Ayun talaga hindi na nila alam yon. Pero yung ginawa nilang pagkakamali, syempre alam nila yon. Pinagplanuhan eh. Pero yung sinasabi natin yung mismong pinasukan na, yung gaya ng binutas yung pader, hindi na nila alam yon. Bakit? Hindi na alam na may katawan yon. Kasi control na siya ng diablo eh. Ang alam lang nila, yung gumawa sila ng mali. Pero pagka ang tao, pinasukan na ng diablo, hindi na nila alam yung ginagawa nila. Diablo na kasi ay may control sa iyo. Ayun yung mga nangyari sa mga ibang kapatid na wala na sa kapisanan. Okay?